Ayan, so hello po sa inyong lahat. Magandang umaga at magandang araw po sa ating mga viewers and subscribers. So, andito naman po tayo ngayon sa ating mini segment as Ask JDR. Ayan, si Coach John. Coach John, magandang araw dyan sa New Zealand. Ito, isang hindi magandang araw sa New Zealand ngayon kasi bukod sa winter na nag-uulan pa. So medyo malamig ngayon. Pero isang mainit na pagbati sa lahat ng mga nanonood ng ating segment today. And again, salamat Coach Chara for picking up this very, very beautiful topic to discuss. I know it's going to be very, very fruitful for us. Ayan. Opo naman, of course, Coach Chan. So, dito rin po sa Pilipinas ay actually umuulan-ulan at malamig. At nag-chill pa ako kagabi. Sobrang Baka may sakit ka. Hindi wala. Nag-chill siya, no? Sobrang lamig. Ayun. Anyway, ayan po, without further ado, ayan, so, ang ating pag-uusapan po ngayon ay mainit-init pa at tungkol po ito sa divorce. Ayan. Grabe. So, grabe po talaga. Ay, may kape din po ako. Kape tayo. Cheers. Cheers! Ayan. anyway po, gusto ko lang din pong malaman at maintindihan at para sa mga viewers din. Ano ba yung divorce or pinagkaiba niya sa annulment? Ayan. So kung ano po, para ayan, yun lang naman. Well, actually, hindi ko actually alam kung anong klaseng divorce meron sa Pilipinas dahil hindi ko pa nababasa yung bill. Ang mas maganda lang sa divorce kasi it's going to be easier dahil meron ka ng batas na susundan. Ang annulment kasi depende yun sa courts. Ang understanding ko I might be wrong, so please do your own research. You have to prove beyond reasonable doubt na irreconcilable na yung differences ng mag-asawa pag annulment siya kasi wala talaga siya tawag dito exact na reasons na pwede mong gamitin for the purpose of having it annulled. So, it's going to be more difficult, mas mahaba yung panahon, nagugugulin at mas malaki ang perang gagastusin noong mag-asawa. Kapag gusto nilang maging na sila legally able to have the opportunity to be remarried. Ang divorce, dahil straightforward siya, if you meet the criteria, boom, divorced na. And I don't think na magiging mas costly siya dahil nga doon sa kailangan mag-agree yung both parties. I think it's going to be costly lang pagdating doon sa hati ng assets or kung ano man yung conditions na meron after the divorce, especially kung meron alimony, meron let's say anak yung mag-asawa, sino yung may custody ng bata, at sino yung eventually magsusupport sa education and other expenses ng child. Grabe po talaga magpa-divorce tsaka annulment. Hopefully, wag naman mangyari sa Ayan, so... Huwag ka na lang magpakasal. Ay, tama! Mas safe. Yun ang best. Safe na Stay safe single. Tama, walang gastos. True. Okay po, ayan. Thank you po dun sa enlightenment when it comes to the differences ng dalawa. So, since po, ang alam ko ay napasa na po ang divorce bill dito sa Philippines, no? Actually, marami po talaga ang nagrereklamo or ayaw doon or anong tawag dito, tinututulan nila itong pagpasa ng divorce bill. Ano po yung masasabi ninyo? Are you in favor of having divorce po ba or hindi? Okay, so I'm going to give two answers. Hindi dahil gusto ko maging safe. Kung hindi, gusto ko lang maging patas. From the spiritual perspective, dahil naniniwala ako na the only reason for yung proper divorce according sa Book of Corinthians is kung yung babae na niya. You're going to read 1 Corinthians chapter 7 if I'm not mistaken. Nandun kasi yung requirement for divorce. So, in other words, nandun ako sa perspective, sa spiritual side, na dapat kasi maging preventive tayo para walang heartache
napupunta ron sa divorce yung mag-asawa. Kung susundin kasi natin, syempre, yung pamantayan, kung paano nga ba talaga mag-build na relationship na ang sentro ay ang Panginoon, meron kang simbahan, meron kang mga matinong mga tao sa kapaligiran mo, encouraging, yung flourishing, nourishment ng relationship, di ba? Mas maganda kasi yun. Kasi ang daming factors na makakabuti hindi lamang dun sa mag-asawa kapag meron kang simbahan, sumusunod ka sa Panginoon, sumusunod ka sa Biblia, tapos meron kang mga kasama na nag-encourage sa'yo. Pati yung mga bata kasi may kinabang. Pag tinignan kasi natin ang statistika, kadalasan, mas malaki ang porsyento na mas matino yung anak na lumaki sa isang buong pamilya. Kung titingnan natin, mas maganda yung values, mas maganda yung education, mas maganda yung perspective nila sa buhay, at syempre yung well-being nila na andun. Less ang trauma. May trauma pa rin naman from time to time, syempre kahit of course maayos yung constitution ng family unit. Kasi yun yung ayaw natin masira. Pag tinignan natin ang nangyayari sa iba't ibang bansa ngayon, dahil nababasag na ang family unit, tumataas ang krimen. Dumadami yung mga juvenile delinquents. Okay, dumadami yung drug addicts, dumadami yung mga tao na napapariwara, napupunta sa mga profesyon na hindi maganda, tulad ng pagtulak ng droga o prostitusyon, o di kaya napupunta sila sa mga sindikato, di ba? So, grabe kasi nagagawa pag nabasag yung family unit. Yan ang consequence. And this is just the tip of the iceberg. Pag tinignan pa natin yung mga pagsusuri o ano nangyayari sa kanila, tumataas din kasi yung poverty. Mas naghihirap kasi yung naghiwalay na mag-asawa. Okay? When we say that, kasi hindi wala na silang combined economy. So, nagkakaroon tuloy din ng ng problema na maaring mapunta sa paghihirap. Hardships talaga yung aabutin noong yung mas maliit yung kinikita doon sa nag-divorce, of course. Tapos, ang hirap din kasi, syempre, kapag nag-divorce, tas makikita mo yung effect nito sa bata, di ba? Kaya nga, tumataas yung juvenile delinquency and stuff. So, ang dami niyang factors na hindi natin makaka-capture lahat niya. Siguro, sa ibang segment, ito ang impact pag naghiwalay o nabasag ang family unit. Ngayon, doon naman sa practical side, sa batas, I definitely would support it, especially sa mga may madulupit ang karanasan. Yung nagoyo sila doon sa kasalan, nalinlang sila, o di kaya sinasaktan na yung babae, o nire-rape na yung babae, o ganun din, nire-rape o sinasaktan yung lalaki, abusive yung relationship, kasi yung pwede mong tignan from the perspective of civility. Hahayaan pa rin ba natin? Kawawa naman siyempre yung partidong naabuso. Diba? Tapos hindi mo siya bibigyan ngayon ng magandang pagkakataon para makaalis dun sa relasyon at maaaring mag-umpisa ulit ng panibagong pamilya. So, kung titignan ko yung batas at pagiging practical nito, at syempre, wag lang aabusuin syempre yung yung batas, diba? Makikita natin dito na may merits talaga kasi kung makakausap natin yung mga nasa pighati ng mga relasyon, maiintindihan natin siya. So, kailangan talaga may maayos kang balanse pag tinignan mo tong bagay na to. So, dahil batas siya, I would support it dahil yun yung batas ng ng bansa natin, at syempre parang doon sa talagang nasa abusive relationships, that will be an advantage. Just mali din kasi magiging cost. Diba? Parang, meron kasi akong kausap one time na alala ko, kaya I can relate to this nagkaroon kami ng conversation. Meron kaming kaibigan gusto magpa-anal. Tapos, pero kaming lawyer na naghahawak ng annulment, kaibigan din namin. Sabi niya, meron ka bang mga 200,000? At meron ka bang 2 hanggang 3 taon ng buhay mo na i-google mo rito? Kasi ang haba ng proseso. At sino sa inyo yung handa na masira ang reputasyon? Kasi kasama yun sa justification kailangan talaga, let's say, psychologically incapacitated yung isa. So, sino yung papayag sa inyo pagdating sa bagay na yun? At syempre,
kayo ba magkasama pa rin ba kayo sa tahanan sa prosesong ito? 'Di ba? At the same time, ano yung impact doon sa bata? So naintindihan ko yung difficulty ng proseso ng annulment before. Kaya dalawang sides yung shinare ko sa inyo today. Spiritual, ideally wala. Preventive dapat. 'Di ba? Marami kang kasama tumulong na magdesisyon para magpakasal kayo. At syempre may suporta ng komunidad. Hindi yung ano na lang, yung bigla-biglaan na lang. Ayan, thank you po, Coach. Grabe, sa ngayon po talaga actually ang daming gustong maghiwalay. Ayan. Primarily, actually second question ko, ano ba yung mga mga dahilan? Bakit po parang tumataas ang divorce rates, no? Hindi lang sa Pilipinas, actually kaka-implement lang naman dito, pero yung mga bago pa po kasi ma-implement yung divorce, dami na talaga naghihiwalay. And even sa mga ibang mga bansa, di ba? So lalo na yung mga kilala, mga prominent dyan sa yung mga Hollywood, ganyan, mga artista din dito sa Pilipinas. So, ayun po, ano po ba yung number one reason or siguro top 3 reasons kung ano pong pwede niyong maibigay na dahilan bakit gusto nilang maghiwalay? So hahalo ko rito yung analysis ko, yung personal analysis and opinion ko ha. So may huhugutin ako from time to time doon sa mga statistika at pagsusuri, pero mas magfo-focus ako dun sa opinion ko kasi marami rin kasi ako mga nakausap na gusto maghiwalay na naagapan natin yung relasyon nila. So, kumapit sila at naging mas matibay yung relationship nila. Iba naman talagang hindi na natin sila na-prevent. So, yung number one is, hindi totoo yung pag-ibig. Kasi ang pag-ibig talaga, kapag nag-iibigan yung dalawa, ipaglalaban nila. Nakita ko yan sa sa magulang ko. Kahit nagtatalo sila, kahit meron silang hindi pagkakaunawaan, nagsisigawan, pero hindi naman sinasaktan ng tatay ko ang nanay ko, di ba? Meron sila mga nabibitawang mga masakit na salita dahil nagmamahalan sila, handa nila patawarin ang bawat isa at handang humingi ng tawad yung isa. So pag-ibig talaga, hindi tama yung pundasyon ng pag-ibig. At kadalasan marahil, kung titignan natin, maaring sasabihin nila na they love the person that they married, pero they did not really love the person they married. They love the feeling. Yung masarap na pakiramdam, especially nung courting period. Kasi nga, pag nagpakasal ang magdating mag-boyfriend o mag-girlfriend, nagbabago yung dynamics. Nag-iiba talaga yung flow ng relationship. Unlike before. Diba? Kasi ngayon magkasama na kayo araw-araw. So, number one reason, base sa sa mga nakausap ko, pag-ibig talaga. Pag-ibig. Hindi tama yung pundasyon. Wala talagang tamang pag-ibig. At kadalasan kasi kung titingnan ko, superficial o mababaw yung pag-entrada na sa relationship. So nakikita ko dito, mas lust, mas erotic, mas ang focus nila yung carnal, physical attraction na hindi nila naiintindihan yung investment that you have to do in order for the relationship to actually flourish. Yun yung number one reason. Diba? Yung lack of love and the lack of understanding of what love is. Pangalawang reason na nakita ko na naka-attach sa sa pagsusuri, yung pangangalon niya, cheating. Okay? Pag binalik mo na naman doon sa number one reason, foundation kasi ng love. Kasi if you love somebody, hindi ka mag-cheat. Diba? Why would you cheat? Sasabihin ng lalaki, wala yan, ganyan-ganyan. Pero masakit sa babae yun. Diba? Pero yung psychology kasi, according sa studies, ano yung dahilan kung bakit nag-cheat yung babae o nag-cheat yung lalaki? Predominantly, yung lalaki kasi, wala talaga sa kanila yun. Normally, it's just for fun. Okay? Yung sa babae naman, pag nag-cheat ang babae, ibig sabihin, emotionally invested sila doon sa lalaki that they are cheating with. So, magkaiba siya, diba? Kasi nga, magkaiba ang ugali ng babae. Pero yun yung tingin kong pangalawang dahilan na pag tinignan mo yung statistika, meron nga naman dahilan. Nangalon niya Hindi na patawad, hindi na ayos yung relasyon. Basag na yung tiwala, di ba? Kahit ano na mangyari. So, yun ang nakita ko. Pangatlo, na kaduktong sa statistika,
na kung titignan natin, sasabihin mo parang ang babaw, pero ito yung kulang doon sa relationship. Pag-uusap. Yung totoong pag-uusap. Communication. Yung communication na transparent, honest, and robust. So, hindi nag-uusap, di ba? Nilulubog yung issue. Akala nila pag tahimik yung marriage, okay siya, di ba? Pero nagbe-build up na pala, nagsuswell na inside ng hatred, ng bitterness, ng divisiveness sa heart. So, nagkakaroon ng ganong klaseng paglalim ng sugat. Dati kasi kalmot lang, tapos dahil hindi siya inaddress kaagad, di ba? Hindi kaagad nilagyan ng gamot, 'di ba? Ang nangyari tuloy, lumalim ng konti yung yung sugat until umabot na sa buto yung sugat na kailangan mo nang putulin yung kung saan man lugar na mayroong sugat doon sa relasyon. So yun yung top 3 para sa akin. Thank you, Coach. Ayan, so nakakatakot pala mag-asawa. Joke. Ayan, so talagang it boils down to yung foundation ng love. Kasi apart from that, mag-uugat na yan. No? Magiging fruitful yan. Maganda yung foundation. Thank you po. Tatandaan ko yan. Anyway, ayun po. Third question, and actually this will be the last question for this topic po, is how to prevent yan. Yan nga, divorce. Yan, sa mga mag-aasawa. Actually, ang pinaka-importante dyan, if you go back to the 3 basic aspects. Number 1, unawain natin yung tamang pag-ibig, di ba? Paglaban natin, syempre, yung relationship. Pangalawa, huwag kayong mangangalunya para sigurado, di ba? Monogamous ka talaga. Pangatlo, totoo yung pag-uusap mo. Yung talagang robust yung conversation, malaya kayo nag-uusap, you agree to disagree. Diba? Pwede mong i-call out yung asawa mo pag hindi masarap yung luto niya. Pwede mong i-call out yung asawa mo pag hindi siya umuwi ng tama, diba? Na oras, diba? Pag hindi siya tumulong sa papalaki ng bata. So, ganung klaseng communication para walang nababaon. At ikaapat na idadagdag ko para maging preventive, kailangan talaga na meron kayong magandang support group. Okay, yung mga kaibigan na hindi sila manunod dyan na maghiwalay kayo o mag-away kayo. Kasi kadalasan, kapag meron ka mga kaibigan na hindi maganda yung kanilang marriage, o let's say hindi maganda yung kanilang live-in relationship, o hindi naging maganda yung kanilang boyfriend-girlfriend relationship, gusto rin kasi nilang mangyari yun doon sa tao na kasama nila. Yun yung kadalasan napapansin ko. Kaya kasi Misery Loves Company, kinaiingitan kasi ng mga tao na yung maayos na relationship pag wala silang maayos na relationship with themselves. Kaya maganda na palibutan mo yung sarili mo ng mga tao na dumaan sa hirap ng relationship, nalagpasan yung mga problema, humingi ng tawad, nagkapatawaran, diba? At malaya kayo nakakapag-usap. Kasi maganda yung nako-confess mo yung nararamdaman mo eh. Diba? Number 1, syempre sa spouse mo. Number 2, kung hindi sa spouse, meron kang support group. Kaya naandyan talaga yung importance na marami kang kaibigang totoo. Diba? Hindi yung mga kaibigan na gusto sirain yung relationship mo. Diba? Pag-awayin kayo lalo. Diba? Ayan, yung bumawi ka ng alunya siya, mga alunya ka rin. Diba? Mga walang kwento. Oh, maglasing tayo, ganyan-ganyan. Sino ba naman yung matino na kaibigan na lalong papabigatin niya yung pakiramdam mo o bibigyan ka niya ng suggestion na maaring magpalala sa sitwasyon? So, hindi siya maganda. So, talk to people who are actually going to care about you and people who have overcome certain issues doon sa marriage nila. Tama. Tumakbo sa tamang tao. Hindi dun sa mga maling tao. Tama yun. So, yes. Okay po. Thank you po, Coach John. Actually, yun lamang po ang ating pag-uusapan for today. So, anything po that you would like to add or anything you would like to say po sa ating mga viewers? So, patuloy lang namin kayo ni-encourage na please supportahan niyo po yung ating social media platform sa FB, sa YouTube, sa TikTok at eventually sa IG. So, ang hiling ko lang po sa inyo, manood, matuto at makatulong. Habang tayo po ay nanonood at habang sinishare nyo ang ating content, marami po tayo matutulungan because they will be able to hear something that is
that will help them grow. Matututo nga sila, di ba? At syempre, ang gusto natin, maging matagumpay ang lahat ng gawain ng tao. Lalong-lalo na sa mga relationships na meron tayo. So I hope that you will continuously, support the channel. If you haven't subscribed yet sa YouTube, please subscribe, hit that notification bell, and please do share yung content. Kung kayo po ay nasa FB, please do like and follow ang ating platform, John De La Rosa po. Thank you so much at I hope na natuto kayo sa session na to. Huwag niyong kakalimutan, kung meron kayong gustong itanong, pwede kayong mag-comment sa comment box. Anumang platform ang inyong dino-joinan, and we will endeavor na masagot yung mga tanong yun. Alright, thank you po, Coach, so much. And thank you so much, viewers and subscribers. Thank you, and see you on the next video. Bye-bye. Bye, Coach. Bye.